Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Nako, talagang matutuwa tayo dito kay Bato, ang tapang-tapang magsalita na tao. Pero ngayon ay tuluyan ang naglaho eh. Nagtatago na kanina nga eh, hindi sumipot sa hearing sa Senado. Sabi ng karamihan ay tuluyan na daw nagtatago si Bato. Kaya ito, panoorin natin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Pero ang hindi niya alam, magiging kulungan na ang Senado at ang ICC may pasabog na hindi ito obra. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Bring it on. Ayan o, bring it on, bring it on. Grabe, ang tapang atao. Biro ngayon nagtatago na eh. Naglaho. Pati si Bongo, yung appearance ni Bongo kanina ay tilibayas na lang eh. Sa Senate, mukhang nagsasama tong dalawa. Okay, balikan natin. Kasi ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them. A few moments later. Posibleng magmatigas at magtaguraw si Senador Bato de la Rosa sakaling magbaba ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Option yan para sa akin. Magandang kuha niya sa akin option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin na magkandyan ka sa loob at dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So, maganda yung para sa akin. Nagpasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. Yan, nagpapakita na ang Senado as an institution ay naninindigan. Ito. Dito lang ako, dito lang sa Pilipinas. Bakit tayo umalis sa Pilipinas? Ayan, ang tapang-tapang magsalita. Pero mahina ang mahina ang kukote ni Bato. Sabi niya ay salamat Escudero at tutulungan mo ako. Oo nga. Diyan ka sa sa Senado. Pero limitado lang. Sabi ni Escudero nasa 5 buwan ka lang mabigyan ng proteksyon diyan sa loob. Pero sa panahon na ikaw ay lalabas, kahit daw isang paa mo lang ang lalabas sa gate ng Senado, ay pwede kang hulihin kaagad ng Interpol. Kaya ang Senado ay magiging kulungan mo yan. Magiging trap mo yan, death trap mo yan. Kapag magtago ka dyan Bato, alam ng Interpol na nandyan ka lang sa loob. Kaya antayin ka nila hanggang 1 taon. 5 months lang pwede ka nang pasukin ng Interpol sa loob ng Senado. Kaya hindi kanlungan, hindi taguan ang Senado. Yan ay temporary protection lamang para sa iyo. Hinahina naman ang kukuti mo. Siguro narinig ni Bato itong ating mga sinasabi. Kanina hindi na nagpapakita sa Senate hearing. Kaninang umaga. Tuluyan na daw naglaho, sabi ng karamihan. Talagang nagtatago na daw kasi na-realize niya na ang Senado ay kagaya ng sinabi natin ay temporary lamang na taguan. At hindi talaga ito makapagbigay ng total protection. Kaya siguro na-realize ni Bato na maganda nang magtago talaga sa bundok. Ang sabi naman ng karamihan ay nasa labas na daw ng bansa Dumaan lang sa backdoor diyan sa Sabah, Malaysia, Singapore, Indonesia. Yan ang mga lugar diyan. Yan yung kanyang Indonesia, yung ruta ni Alice Godaw, yun ang kanilang choice talaga. Yun din naman na ruta daw ang ruta ni Harry Roque, kaya nakarating si Harry Roque diyan sa the Netherlands. At baka doon din ito pupunta sa Netherlands, pero sa palagay ko hindi. Takot din ito sa Netherlands. Mabuti pa si Harry Roque nagpapakita doon. Ito tuluyan na talaga itong magtatago katulad ni Bantag. Talagang magtatago na to sa mga kuweba, sigurado. Si Bato, matakutin pala to bring it on, sabi niya Pero ngayon, anong bring it on? Wala na. Diba? Ito nakakatawa talaga si Bato. Okay, balik tayo. Umalis sa Pilipinas. Bakit ka susuko? Sabi nila, ang matapang hindi natatakot humarap sa laban. Pero paano kung ang mismong kuta ng kapangyarihan mo ay maging Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating makapangyarihang hepe ng pulisya. Ngayon ay tila may iniisip na paraan para maiwasan ang isang bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang pag-aresto ng International Criminal Court or ICC. Pero may isang bagay siyang hindi nakikita, isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanyang plano na baka magtago na lang siya sa Senado.
Pero ito ba'y biro lang talaga o may mas malalim na plano sa likod ng kanyang mga pahayag? Pag nandyan ako sa loob, wala naman sila magagawa. Alangan namang palayasin nila ako. Ika pa niya. Tama nga naman, ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi maaring basta-basta arestuhin ang isang senador sa loob ng Senado. Pero may isang malaking pero rito na hindi pa niya naunawaan. Tama nga, hindi naunawaan ni Bato na ang Senado nga ay magiging kulungan niya, di ba? Kasi hindi siya pwedeng itatago diyan ng Senado ng habang buhay. Temporary lang. Sabi nga ni Chis Escudero, it can be 5 months na pwedeng doon siya at hindi talaga siya pwedeng arestuhin pag nasa loob. Kasi protektado siya ng batas ng Senado. Totoo naman, pero siguro dahil maraming nag-offer siguro kay Bato na dito ka na sila sa bundok, maraming kuweba dito. Siguro dalawang choice niya, lalabas ng bansa o magtatago sa bundok. Mabuti na siguro lalabas ng bansa. Pwedeng titira ng kondominium sa labas kaysa bundok siya, talagang bagay siya sa mga bato, di ba? Sa kuwebang gawa ng bato, sa malalaking bato, doon siya magtatago kasi bato siya Nababagay siya doon, camouflage. Hindi makikita. Pero kung maraming pera naman si Bato, ay pwedeng diyan siya sa sa Indonesia, Malaysia, Singapore, Cambodia, Thailand, yan ang mga lugar pwedeng magtago diyan. O kaya doon siya sa the Netherlands, di ba? Pumunta bakit nagawa ni Rocky? Bakit nakarating si Rocky doon? Hindi kaya rin yan ni Bato kasi merong silang connection yan Magkaibigan yan kasama yan sa Grand Enterprise ni Digong. Si Rocky at si Bato at si Alice Go magkasama yan. Kaya alam nila ang ruta paano makarating sa Netherlands. Alright, balik tayo sa iyong araw. Sa unang tingin, mukhang ligtas nga si Senator Bato kung mananatili siya sa loob ng gusali ng Senado. Pero hindi niya alam, ang lugar na inaakala niya ang kanlungan ay maaaring maging mismong kulungan niya. Bakit? Dahil sa sandaling lumabas siya, kahit isang hakbang lang palabas ng Senado, doon na siya maaaring damputin. Yusek, yes, good morning. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, kinukonsidera niya na magtago imbes na sumuko sakaling maglabas na ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit matagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Ibig sabihin ni Yusek Claire ay magkakulay, magkapareho talaga ng ng prinsipyo at iniisip. Itong si Bato at saka si Kibuloy ay taguan talaga, taguan. Magtatago talaga. Pero sa palagay ko ay nasa ibang bansa na. Yan ang sabi ng mga netizens Lumabas na daw ng si Calvo ng Pilipinas. Backdoor lang Alam nila yung mga sakayan dyan sa Davao papuntang Zamboanga, and then sa Zamboanga papuntang Sulu dyan, and then papuntang Sabah. Pagkarating ng Sabah ay malaya ka na doon na pupunta sa ibang bansa. Yan lang ang importante, makarating lang ng Sabah, Malaysia, okay na. Kaya siguro palagay ko 75% naniwala ko na nasa labas na ng bansa. At 25% lang ang paniniwala ko na nagtatago sa kabundukan. Si Bato, hindi yun sanay, mataba kasi yun. Hindi yun pwede, hindi kakain yun ng karne. Hindi yun mabubuhay sa gulay o sa bundok, baka papayat pa, di ba? Anong itsura ni Bato kung papayat, di ba? Maganda na doon sa doon hahabol siya kay Rocky. O kaya bibisita siya kay Digong, di ba? At para makita naman natin siya doon sa Dahig. Sa vlog ni Rocky makikita. Tatlo na sila doon ni BP Sara, di ba? Nandun si BP Sara, Harry Rocky. Ngayon, baka magkasama sila ni Bungo. O sasama na rin si Bungo, 4 na sila doon sa Dahig para 4 din sila na extradite pabalik dito. Okay, so ito si Attorney Claire Castro, Undersecretary ng PCO.
ito ang kasagutan niya tungkol sa mga pasaring ni Bato na magtatago na lang daw siya kaysa magpahuli sa ICC. Balik tayo kay Claire. Well, anyway, sabi po natin, hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. Tama nga naman, kasi masisira ang imahe diyan ng PNP. I-general pa naman siya, di ba? Chief of Police. Tapos ngayon na siya na yung may kaso, magtatago siya. Inunong Chief of Police pa siya yung naghahabol sa mga sa mga kriminal. Ngayon siya na naman ang hinahabol ng batas. Grabe, very ironic. Ironic ang pangyayari. Police nagtatago. General pa naman. 'Di ba? Kaya talaga ang panahon, no? Kapag gumawa tayo ng masama, sobrang sama, ay sobrang din, bigat ng parusa. Kaya wag na tayong gumawa ng masama. 'Di ba? Kung nagagawa tayo ng masama, gawa tayo ng mabuti para balanse. Para hindi tayo habulin ng karma katulad sa nangyari dito sa itong mga mga taong ito. The Davao Mafia Boys. Ayan yung enterprise nila. Okay, so ang ganda ng damit ni Yusik Claire, oh. First time ko ito nakita siya na nakaganito. Checkered na Americana. Maganda siya dito, mukhang bata pa. Kisa yung siya Maria Clara dress. Ay mukhang matured siya doon. At matapang siya tingnan, matapang. Okay, so ito, meron pang paliwanag dito si Atty. Claire para kay Bato, atin pakinggan. At hindi po ba sabi natin, parang siya nga yata ang medyo umiwan kay dating Pangulong Duterte, considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Ayan, tama yan. Iniwan niya si Duterte kasi may intelligence report na siya na dalawa sila ni Digong huhulihin kapag dating nila sa Hong Kong, at kapag babalik pa sila ay kasama siya sa huhulihin. Kaya sobrang matakutin talaga si Bato, sobrang matakutin. Sinabi ng ICC na hindi muna siya huhulihin ngayon. Ang inuna ng ICC ay yung pinakaulo, si Digong. At saka na sila sila Bato, baka next month or after 3 months ay si Bato na talaga ang susunod. And then pagkatapos ni Bato ay yung kanyang mga alipuris na naman. Hierarchy from itong pinakamataas na ranggo pababa ang paghuli sa kanila ng ICC. Kaya tama nga naman sabi ni Claire na dapat kung magkaibigan ay magsama-sama na, di ba? Kaya kung ako si Bato, samahan ko na doon ang amo niya kasi hindi naman siya maging senador kung wala si Digong. Malaki ang kanyang utang na loob tapos iiwanan niya. Pagdating sa kulungan, iiwanan niya si Digong Kaya siya ay itong traitor. Traitor siya sa kaibigan niya na si Digong. Alright, tapusin na natin ang video. Ma'am, kung sakali pong gawin niya ngayon na may warrant of arrest na at magpatulong ang Interpol, hahanapin po siya ng PNP? Kailangan po. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Makikipag-coordinate pa rin po tayo sa Interpol at maaari pa rin po natin gamitin ang sinasabi sa batas sa RA 9851. Ayan, so walang kawala si Bato kasi PNP mismo, mga kakilala niya, mga kabaro niya noon, ang uhuhuli sa kanya. At magpagtulungan pa rin tayo sa Interpol. Klarong-klaro na sinabi yan ni Yusik Claire Castro. Kaya good luck sa iyo Bato, kung saan ka man ngayon ay tago ng tago lang. Baka hindi ka matagpuan, di ba? Pero mahirap talagang magtago. Pero subukan mo lang, tago ng tago lang Bato. Okay, so Bato atapang atao, ngayon atago na atao. Kawawang Bato. Alright, mga kababayan, mga Golden Boy, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang.
para makatulong naman kayo sa akin at sa ating mga kababayan para sa mga balitang kagaya nito. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.